Naitala po ng PBOC sa Taal Volcano sa Batangas ang dalawang volcanic earthquakes. Ayon po yan sa nakalipas na 24 oras at base na rin po yan sa latest update ng PBOC ngayong Lunes. Bukod dito, umabot rin po sa 564 na tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide o asupre. Namataan din po ang 350 na metrong taas na plume o usok na may mahinang pagsingaw at napadpad sa direksyon timog kanluran. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang Taal Volcano ayon sa ahensya. Sa kabila po ng mababang alert level, pinaalalahanan ang publiko, lalo na po ang mga residente sa paligid ng Taal na manatiling maingat at sumunod sa mga abiso ng PBOC at lokal na pamahalaan. Mahigpit pa rin po pinagbabawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone or PDZ sa paligid ng main crater ng bulkan. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Ayon po sa industriya ng langis, posibleng tumaas ng 60 centavos hanggang 80 centavos kada litro ang gasolina. 30 centavos naman hanggang 50 centavos sa diesel. 10 centavos hanggang 30 centavos naman sa kerosene. Ang pagtaas ay dulot po yan ng supply concerns bunsod ng US sanctions sa Russia at desisyon ng OPEC Plus na ipagpapaliban ang oil supply hike hanggang Abril. Samantala, may magandang balita naman sa mga consumer. Inaasang bababa ng 3 pesos kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas po yan ng 33 pesos bawat 11 kilograms na tangke. Pinag-aaralan na po ng LTFRB ang petisyon ng ilang transport groups na taasan po ng 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeepney. Ayon kay Senator Vin Gatchalian, dapat ding ikonsidera ang epekto nito sa mga commuter, lalo na sa minimum wage earners na maaaring mahirapan sa dagdag gastos. Tiniyak naman po ng LTFRB na maglalabas ito ng desisyon sa Abril matapos ang masusing pag-aaral. Kung aaprobahan po, tataas po ng 15 pesos ang regular na pasahe sa jeepney, habang sa e-jeepney naman ay magiging 17 pesos. Nanatili po sa critical na kondisyon si Pope Francis matapos makaranas ng matinding asthmatic respiratory crisis dahil po yan sa pneumonia at infeksyon sa baga ayon po yan sa Vatican. Bagamat may malay, binibigyan ang 88 anyos na Santo Papa ng mataas na daloy ng oxygen at sumasa ilalim pa sa blood transfusion dahil po yan sa mababang platelet count. Nakakonfine pa rin po ang Santo Papa mula Pebrero 14 dahil po yan sa lumalalang bronchitis. Samantala, patuloy pa rin po ang vigil ng mga mananampalataya para sa kanyang paggaling. Matagumpay na isinagawa ang Bonsai Alae, Bonsai Demo and Workshop nitong linggo sa Plaza Mabini, Batangas City, kung saan mahigit 80 katao ang dumalo upang matuto at mas lalong maunawaan ang sining ng bonsai. Sa naturang programa, nagbigay ng libreng lecture ang mga eksperto sa bonsai upang maipakita ang tamang paraan ng pag-aalaga at pagbuo nito. Bukod dito, namahagi rin po ng libreng bonsai cutting sa lahat ng dumalo upang hikayatin silang magsimula sa ganitong uri ng paghahalaman. Ang aktibidad na ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng City Government of Batangas na may layuning ipalaganap ang sining ng bonsai sa mga Batanggenyo at mahikayat ang interes ng publiko sa ganitong klase ng horticulture. Isa sa mga dumalo sa programa ay si Bokal Claudette Ambida na nagpakita ng suporta sa layunin ng event at nagpahayag ng kanyang paghanga sa dedikasyon ng mga bonsai enthusiasts sa lungsod. Happy Monday po mga kabalisong. Apektado po ng Northeast Monsoon o yung amihan ang Hilaga at Gitnang Luzon ngayong araw. Base po yan sa weather forecast ng Pag-asa ngayong araw po ng Lunes. Dahil dito, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan ang bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera at bahagi po ng Aurora. Samantala, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo-pulo mga pag-ulan ang mararanasan sa parte po ng Metro Manila, kabilang po dyan ang Ilocos Region, nalalabing bahagi po ng Central Luzon at maging parte po ng Calabarzon. Bukod sa amihan, umiiral rin po ang easterlies na siyang nagdadala naman ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa parte po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Davao Oriental at Davao de Oro.
Para naman po sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may mga posibilidad ng pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidlat paggulog, dulot pa rin po yan ng umiiral na easterlies. Sa kabila po ng pag-ulan, sa ilang bahagi po ng bansa, tiniyak naman po ng pag-asa na wala pang namamata ang low pressure area o LPA na maaaring maging bagyo sa ngayon. Pinapayuhan rin po ang publiko na magdala ng panangga sa ulan at maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa ating segment ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakapaboritong prutas ng marami, ang grapes. Bukod sa matamis at makatas nitong lasa, alam niyo bang may hatid itong napakaraming benepisyo sa ating kalusugan? Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang pagkain ng grapes ay may positibong epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso at utak. Ang grapes ay mayaman sa antioxidants, particular na sa resveratrol na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa sakit sa puso. Bukod pa rito, ang grapes ay mayaman din sa vitamin C, vitamin K at fiber na nagpapalakas ng ating immune system at tumutulong sa maayos na digestion. Ayon naman sa National Institute of Health, ang regular na pagkain ng grapes ay maaaring makatulong sa ating brain function na nakakatulong sa mas matalas na memorya at pag-iwas sa cognitive decline. Kaya naman kung gusto mong manatiling malusog at energetic, subukan mong isama ang grapes sa inyong araw-araw na diet.